Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maaga pa naman, Hana. Magpunta muna tayo sa mall bago umuwi. Aniyaya ni Beauty sa kaibigang si Hana. Nasa labas sila ngayon ng eskwelahan habang nag-aabang ng masasakyang FX taxi. Ano naman ang gagawin natin sa mall? Tanong ni Hana. Ano pa ba ang ginagawa sa mall? Papiloso pong sagot niya. E di kakain, manonood ng sine o magwi-window shopping. 3 taon na silang magkaibigan ni Hana. Naging close sila noong unang taon nila sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay 3rd year na sila sa kursong Business Administration. I have a better idea. Nakangising sambit nito. Hinawakan ni Hana ang kamay ni Beauty at hinila siya sa sakayan ng jeep. Sa Quiapo na lang tayo pumunta. Kumunot ang kanyang noo. Magsisimba ka? Wala kayang misa ngayon. Hindi tayo pupunta doon para magsimba. Anito, magpapahula tayo. Tuluyan ang nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit ka magpapahula? Hana grinned at her. Hindi ako ang magpapahula. Ikaw! Ha? Nalaglag ang panga ni Beauty. Bakit ako magpapahula? Para malaman mo kung kailan ka magkaka-boyfriend. Kasi kahit ako, naiinip na. No boyfriend since birth ang drama ni Beauty. Sa edad na 20 taon ay wala pang lalaking nagdaraan sa buhay niya. Gustong gusto na niyang magkanobyo, kaso wala ni isang nanliligaw. Hindi niya alam kung ano ang problema sa kanya. Maganda naman siya, medyo matalino at hindi naman suplada, pero walang lalaking lumalapit sa kanya. Beauty nga ang pangalan niya, subalit wala yata siyang dating sa mga lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mainggit sa kanyang mga kaklase na halos lahat ay in a relationship ang drama. Maging ang kaibigan na si Hana ay may love life. Siya na lang talaga ang wala. Oo, gusto ko na talagang magka-boyfriend. Pero, hindi ko kailangan ng tulong ng mga peking manghuhula. Umiling-iling siya kay Hana. Sa modernong panahon ngayon, wala nang naniniwala sa mga manghuhula. Not all fortune tellers are fake, Beauty. Kontra ni Hana. May kilala ako na totoong magaling. Napabuntong hininga na lang siya. Hay naku, bahala ka na nga. Ibigay mo sa akin ang kanang palad mo, iha. Napilitang inilahad ni Beauty kay Madam Auring ang kanyang kamay. Wala na siyang nagawa ng pilitin ni Hana na magpahula tungkol sa love life. Kaya ngayon ay kaharap nila si Madam Auring. Ayon kay Hana, magaling daw manghula ang matanda. Nakilala ng kaibigan ang manghuhula nang samahan ang nakatatandang pinsang si Lia sa Quiapo Church. Ayon sa hula ni Madam Auring, makakapag-asawa raw ang pinsan ni Hana ng isang foreigner at dadalhin ang babae sa ibang bansa. Makalipas nga ang 6 na buwan, ay nagkaroon si Lia ng boyfriend na isang half-German. Pagkatapos makasal ng mga ito, ay sa Germany na nanirahan ang mag-asawa. Subalit para sa kanya, nakatsamba lang si Madam Auring. Nagkataon lang siguro na tumama ang hula nito sa pinsan ni Hana. Hindi ibig sabihin niyon ay magaling na ang manghuhula at kaya ng hulaan ang magiging kapalaran ng lahat ng tao. Kailan po siya magkaka-boyfriend, Madam? Tanong ni Hana kay Madam Auring. Lihim na napailing si Beauty. Bakit hindi na lang kaya si Hana ang magpahula? Ang kaibigan pa kasi ang mas excited sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at tinitigan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Magkikita kayo ngayon ng lalaking nakatakda para sa iyo, iha. Oh my gosh!
Malakas na suminghap si Hana sa tabi niya. "Did you hear it, Beauty?" Masayang sinikosiya nito. Humagikhik pa. Sa halip na matuwa ay kumunot ang noo ni Beauty. Magkikita sila ngayon ng lalaking nakatakda para sa kanya? Imposible naman. Napakalawak ng Pilipinas para mangyari iyon. At paano kung nasa ibang bansa ang lalaking nakatakda para sa kanya? Saan naman po kami magkikita? Diskumpiyadong tanong niya. Sa isang mataong lugar. Matipid na sagot ng matanda. Sa kabila ng maraming tao, magtatagpo pa rin ang mga landas nyo. Mataong lugar? Like what? Palengke, simbahan? Bago pa niya maisatinig ang nasa isip, ay naunahan na siya ni Hana. Anong hitsura niya, madam? Gwapo ba? Matangkad? Hollywood actor ba? Hindi niya napigilang tanong. Kapag sinabi ni Madam Auring na kasing gwapo ni Ryan Reynolds o Brad Pitt ang lalaking iyon, magwo-walk out na siya. Talagang niloloko lang siya ng matanda. Magandang lalaki siya, kaya kaiinggitan ka ng mga babae. Sumeryoso ang mukha ni Madam Auring. Subalit hindi magiging madali ang lahat para sa inyong dalawa. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Hana. Tumiim ang titig ng matanda kay Beauty. Dadaan kayo sa matinding pagsubok. Luluha ka dahil sa kanya. Sasaktan ka niya. Pero magpakatatag ka, iha. Huwag mo siyang susukuan. Magkasalubong ang mga kilay na binawi niya ang kamay mula rito. Magkano ho ba ang babayaran ko? Hindi na niya gusto pang marinig ang kalokohang sasabihin ng manghuhula. Wala ka na bang ibang gustong malaman, iha? Wala na ho. Tama na ang kalokohang ito. Ma, nandito po ako ngayon sa mall. May gusto kang ipabili? Tanong ni Beauty sa kanyang mama na kasalukuyang kausap sa cellphone. Ice cream anak, cheese flavor. Sige po. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ay lumingali-nga siya sa mga nadaraan ng butik. Pagkatapos na magpahula sa Quiapo, ay dumiretso siya sa mall. Hindi na niya kasama si Hana. Tinawagan kasi ito ng boyfriend, may date pala ang dalawa. Napabuntong hininga si Beauty nang may makasalubong na magkasintahan. Lalo lang siyang nalungkot sa ginawang panghuhula ni Madam Auring. Obvious naman kasi na walang katotohanan ang mga sinabi ng manghuhula. Kung talagang magaling itong manghula, bakit hindi na lang diretsong sabihin kung ano ang pangalan ng lalaking tinutukoy nito na siyang nakatakda kuno para sa kanya? It's obvious that the old woman was just inventing everything she said. Aray! Napadaing si Beauty nang walang ano-ano ay bumangga ang katawan niya sa isang matangkad na lalaki. Sorry miss, nakayukong humingi ng paumanhin ang lalaki. Mabilis siya nitong nilagpasan. Tiningnan ni Beauty ang lalaki. Mabibilis ang mga hakbang nito na tila ba nagmamadali. Ni hindi nga niya nasilip man lang ang mukha. Napailing na lang siya ng yumuko para pulutin ang nalaglag na bag. Subalit kasabay ng pagpulot sa bag, isang singsing ang natagpuan niya sa sahig. Pinulot niya ang singsing at pinagmasdan. Imposibleng sa kanya iyon dahil wala naman siyang suot na singsing. Malamang pag-aari iyon ng lalaking nakabunggo niya kanina. Pumihit si Beauty sa direksyong tinahak ng lalaki para sundan sana pero mukhang nakalayo na. Ipinagpatuloy na lang niya ang paglalakad habang pinagmamasdan ang singsing. A letter L was engraved on it. Nabitawan niya ang singsing ng mabunggo uli ng isang lalaki. Bakit ba ang malas niya ngayon? Subalit gustong bawiin ni Beauty ang salitang malas nang makaharap ang pangalawang lalaking nakabunggo. Sobrang gwapo nito. I'm sorry miss. Hinging paumanhin ng lalaki. Okay lang. Mahinahong sagot niya. Hindi mo naman sinasadya. Is this yours? Ipinakita ng lalaki ang pinulot na singsing. Ah, yes. Sagot niya sabay kuha sa singsing.
I'm sorry again. Nilahad nito ang kamay. I'm Ivan, by the way. Tinanggap niya ang kamay ng gwapong lalaki. Beauty. Ano sa tingin mo, Hana? Okay na ba? Binalingan ni Beauty ang kaibigan sa tabi bago ibinalik ang tingin sa candlelight dinner na inihanda nila. It's perfect, Beauty. Nakangiting sagot ng kaibigan. Tinawagan mo na ba si Ivan? Sumulyap siya sa suot na relo. By now, tapos na ang last class niya. Malamang papunta na siya rito. Charm already had a boyfriend, and it was none other than Ivan. Ang gwapong lalaking nakabunggo niya noon sa mall. Pagkatapos nilang magkakilala sa insidenteng iyon, kinuha ni Ivan ang kanyang number. They started texting each other hanggang sa manligaw ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos ng 2 linggong panliligaw ni Ivan, ay sinagot na niya ang binata. Umabot na sa 6 na buwan ang kanilang relasyon. At napakasaya niya sa pagkakaroon ng nobyo na katulad ni Ivan. Hindi lang ito gwapo, mabait din, maalaga at sweet. Kahit hindi sila araw-araw nagkikita dahil magkalayo ang unibersidad na pinapasukan nila, lagi naman itong bumabawi sa kanya kapag may date sila. She was blessed to find a guy like him. At napagtanto niyang tama pala ang hula sa kanya ni Madam Auring. Nakilala niya si Ivan noong mismong araw na nagpahula siya sa matanda. At ngayon, wala na siyang duda na si Ivan na nga ang lalaking para sa kanya. It was their 7th monthsary that day. Naisip ni Beauty na siya naman ang magbigay ng surprise kay Ivan. Nang mga nakaraang monthsary nila, ito ang laging sumusurpresa sa kanya. Tinulungan siya ni Hana sa pagsiset up ng candlelit dinner sa rooftop ng building nila. Abangan ko na si Ivan sa baba ha, wika ni Hana. Kapag dumating siya, padediretsuhin ko na rito. Naiwan mag-isa si Beauty sa rooftop. Ngumiti siya sa kawalan. Excited na siyang makita ang reaksyon sa gwapong mukha ni Ivan. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanyang hinihintay. Happy monthsary, babe! Masayang bati niya kay Ivan. Nilapitan siya ng nobyo at nginitian. Happy monthsary. Na-surprise ka, no? Pinagmasdan ni Ivan ang paligid at tumango. Oh, yeah. I didn't expect this from you. Gusto ko kasing ikaw naman ang ma-surprise, sagot niya. Come on, let's eat. Hinilin niya ito para maupo. Ano babe, masarap ba? Tanong niya. Mga paboritong pagkain ni Ivan ang inihain ni Beauty. Matipid nang humiti ang nobyo at tumango. They're all delicious. Sandaling huminto si Beauty sa pagkain para pagmasdan ang mukha ni Ivan. He was unusually quiet tonight. Kung hindi niya kausapin ay hindi ito sasagot. In fact, kanina pa niya napansin na tila may kakaiba sa nobyo. Wala kasing dalang bulaklak si Ivan para sa kanya na nakakapagtaka. Nang mga nagdaang monthsary nila, lagi itong may bitbit na bulaklak at chocolates. O baka naman naiwan lang ng nobyo sa kotse? Pero paano naman niya ipapaliwanag ang pananahimik ni Ivan ngayon? Ivan? Untag niya. Bakit? Tumingin ito sa kanya. May problema ba? Kasi ang tahimik mo. So naisip ko na baka may problema. Umiling si Ivan. Wala, Beauty. Hinagat ni Beauty ang ibabang labi. Baka naman, hindi mo nagustuhan tong ginawa ko. Naisip niyang may pride ang mga lalaki. Baka na-insulto ang nobyo or something sa ginawa niya. I like it, sagot ni Ivan. Hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Let's continue eating, babe. Okay, babe. Hindi ka susunduin ni Ivan ngayon?
tanong ni Hana kay Beauty. Nakaupo sila sa isang bench sa tapat ng department nila. Nagkibit balikat siya. I don't know. Hindi pa siya nagre-reply sa text ko. Baka busy o may klase pa hanggang ngayon. Wika ni Hana. Siguro nga busy. Buong maghapon siyang walang nare-receive na text mula kay Ivan. Nang tawagan niya ito ay hindi rin sumasagot. Pero, ganoon ba siya kabisi na pati pag-text hindi niya magawa? Huminto si Hana sa pag-inom ng milkshake. Baka naman lobat. I tried calling him. Nagriring naman ang phone niya. Baka naubusan ng load. Wika ni Hana. Pero come to think of it, imposibleng maubusan ng load. Ang yaman nun eh. Napabuntong hininga si Beauty. Noong isang linggo pa niya napapansin na may kakaiba kay Ivan. Dati, halos oras-oras siyang nakakatanggap ng text mula sa nobyo. Regular na itinatanong ni Ivan kung kumain na siya at kung kumusta ang kanyang araw. Pero nitong mga nakaraang araw, kung hindi pa siya ang unang magte-text, hindi pa ito magre-reply. At ngayon nga, hindi pa nagpaparamdam ang nobyo sa kanya. Hi, sweetie! Sumulpot sa harap nila si Nathan, ang boyfriend ni Hana. Inilahad ng lalaki ang isang long-stemmed rose sa kaibigan niya. Hello, Beauty! Bati sa kanya ni Nathan. Ginantihan niya ng bati ang lalaki. Sumulyap siya kay Hana nang ngiting-ngiti habang inaamoy ang hawak na rosas. Nakaramdam si Beauty ng bahagyang panimugho. Mag-iisang buwan na siyang hindi binibigyan ni Ivan ng bulaklak. Kahit noong huling mansari nila, wala siyang natanggap na kahit anong mula sa nobyo. Gusto mong sumama sa amin, Beauty? Pag-iimbita ni Hana. Manonood kami ng sine. Bahagya siyang umuso. Makakaistorbo lang ako sa date nyo. Sige na, umalis na kayo. Sure ka? Tumango siya. Hihintayin ko pa rin si Ivan. Kinuha niya sa bulsa ang cellphone nang maiwang mag-isa sa cafeteria. Muli niyang sinubukang tawagan ang nobyo. Hello, Beauty? Sa wakas ay sumagot na rin si Ivan. Bakit hindi ka nagte-text? Teka, susunduin mo ba ako ngayon? Bumuntong hininga ito bago sumagot. I'm already here, outside the cafeteria. Lumingon siya sa labas ng cafeteria. Mula sa glass wall ay natanawan niya si Ivan. Tumayo siya at lumabas para lapitan ang nobyo. Hi, babe! We need to talk, Beauty. Tumingin siya sa mga mata ni Ivan. His voice was serious and cold. He did not even call her by their term of endearment. Anong pag-uusapan natin? Let's break up. What? He broke up with you? Pinahid ni Beauty ang mga luhang lumanda sa kanyang pisngi. Suminghot siya at tumingin kay Hana na puno ng pag-aalalang nakatunghay sa kanya. Tumango siya sa kaibigan. Yes, nakipag-break si Ivan sa akin kahapon. Lumingali nga siya sa paligid. Nasa botanical garden sila ng eskwelahan. Sila lamang dalawa ni Hana ang naroon ng mga oras na iyon. As in, nakipaghiwalay? Hindi makapaniwalang tanong ni Hana. Pero, paano niya nagawa yun sa'yo? Kinagat niya ang iba pang labi at malungkot na umiling. Ikinuwento niya sa kaibigan ang lahat ng nangyari kahapon. Let's break up. Hindi makapaniwalang kinagat ni Beauty ang iba pang labi. Ano bang sinasabi mo, Ivan? Marahas na bumuntong hininga ang nobyo. Maghiwalay na tayo, Beauty. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Wala namang problema sa atin ah. May mali ba sa akin, Ivan? May nagawa ba akong hindi tama? Tell me. Umiling si Ivan. There's nothing wrong with you, Beauty. You're the perfect girlfriend any guy could ask for. Huminto ito at maya-maya ay nagpatuloy. But I don't love you anymore.
I'm sorry. Hindi na napigilan ni Beauty ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha. You said, I'm the perfect girlfriend. Then how the hell did you fall out of love? Yumuko si Ivan at umiling-iling. I'm sorry, Beauty. It's just that hindi ako papayag na maghiwalay tayo, Ivan. Mariing putol niya sa sasabihin ng nobyo. You still love me, babe. Imposibleng mawala ang pagmamahal mo sa akin. Beauty, please understand. No, Ivan. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko alam kung bakit mo ako sinasaktan ng ganito. But please, let's not break up. Hindi tayo pwedeng maghiwalay dahil tayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Muli niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ang pagbuhos ng luha. If you want space, then I'll give you space. Pag-cool off muna tayo, pero hindi ako papayag na makipag-break sa'yo. Marahang pinalis ni Beauty ang butil ng luhang tumakas sa mga mata. Ito na yun, Hana. Dumating na ang kinatatakutan ko. What do you mean, Beauty? Huminga siya ng malalim. Naalala mo yung hula sa akin ng Madam Auring? Oo naman. Huminto si Karen at malakas na suminghap. Yung mga sinabi ni Madam, nangyayari na rin ngayon. Pumikit si Beauty. Indeed, it was all happening now. Ito na ang sinasabi ng manghuhula kung saan sasaktan siya ni Ivan. Kung kailan pa iiyakin siya nito. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako makikipaghiwalay kay Ivan. Hindi ako pwedeng sumuko. Magpapakatatag ako para sa aming dalawa. Mabuti at gising ka na, Beauty. Hinala ni Beauty ang mga mata. Isa may ng klinik ang unang tumambad sa kanya. Hinawakan niya ang ulo at inalala ang nangyari kanina. Gumagawa sila ni Hana ng report sa library nang bigla siyang nahilo. Nawalan ka ng malay kanina sa library kaya nandito ka ngayon sa klinik. Wika ni Hana. Hinawakan nito ang kamay niya at huminga ng malalim. My God, Beauty! Hindi mo sinabing nilalagnat ka pala. Kagabi pa nga masama ang pakiramdam niya. Subalit nagpumilit siyang pumasok dahil kailangan niyang matapos ang report. Sorry, uminom naman ako ng gamot kaninang umaga kaya akala ko mawawala. Bumangon siya sa kama, subalit maagap na pinigilan ni Hana. Magpahinga ka na lang muna. Nagpa-excuse na ako sa next subject natin. Dumating ang nurse. Inilapag nito ang isang baso ng tubig at gamot sa side table. Uminom ka ng gamot. Nagpasalamat si Beauty sa nurse. Matapos na inumin ang gamot, ay sumulyap siya sa suot na relo. 5:00 na ng hapon. Halos 3 oras pala siyang nakatulog. Nasaan nga pala ang mga gamit ko? Naalala niyang itanong. Ipinahawa ko muna kay Nathan. Tugon nito. Kami na rin ang maghahatid sa iyo pa uwi. No need, Hana. Tanggi niya. Pwede namang si Ivan? Cool off nga kayo, di ba? Malungkot na bumuntong hininga siya. 1 linggo na rin ang nakalilipas mula nang huli silang mag-usap ng nobyo. 1 linggo na pala silang cool off. She missed him already. So much. Subalit alam niyang hindi na maaaring tawagan at makita ang lalaki dahil sa sitwasyon nila. Huwag kang mag-alala, Beauty, wika ng kaibigan. Siguradong one of these days, matatauhan din niyang si Ivan. Kayo ang nakatadhana sa isa't isa, kaya wala kang dapat ipag-alala. Tama ka, Hana. Gumaan ang pakiramdam ni Beauty sa sinabi ng kaibigan. Sinusubok lang ng tadhana ang relasyon nila ni Ivan. Sigurado naman siyang hindi magtatagal ay magkakaayos din sila ng nobyo. Babalik sa normal ang lahat. Sa ngayon, kailangan lang muna niyang magtiis at magsakripisyo. Kinuha ni Hana ang cellphone nito. Pero kahit cool off kayo ni Ivan, kailangan pa rin niyang malaman ang nangyari sa'yo. Wag na, kontra niya. Binigyan ko siya ng space sa relasyon namin. At saka,
Simpleng lagnat lang naman ito. Pero lingid kay Beauty, lihim na tinext pa rin ni Hana si Ivan. Ivan, bro! Masayang bati ni Louie sa pinsan. Pinapasok niya si Ivan sa loob ng kanyang kondo. Magkaharap silang naupo sa couch. Hinawakan nito ang crystal ashtray na nakapatong sa center table. Stop that, bro! Saway niya. Naiiling na binitawan ni Ivan ang ashtray at pinagmasdan ang kabuuan ng kondo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bahagyang tumawa si Louie. He was a very organized person. Kaya siya nagpa siyang lumipat sa condo unit dahil ayaw niya na pinapakialaman ang mga gamit. Sa bahay kasi ng mga magulang, nandoon ang kanyang kapatid na laging ginagalaw ang mga gamit niya. Pinsan ni Louie si Ivan sa side ng kanyang mama. He was his only cousin in the Philippines. Ang dalawa kasi niyang pinsan sa side ng ama ay parehong nasa ibang bansa. Kailan ka nakabalik? Tanong nito. Last week lang. 5 buwan si Louie na nasa Japan dahil sa kanyang internship sa isang animation company roon. He was a computer science student. I need your help, Louie. Seryosong wika ng pinsan niya maya-maya. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ivan. Problem, bro? A big one. Sandali siyang tumayo at nagtungo sa kusina. May hawak na siyang 2 lata ng beer pagbalik nila. Inihagis niya kay Ivan ang isa. So, what's your problem? Don't tell me, nakabuntis ka. Umiling-iling si Ivan. No, of course not. Sumandal siya sa couch. Then, ano ba ang problema mo at kailangan mo ng tulong ko? Bumuntong hininga ito. I have a girlfriend. Nabigla si Louie sa narinig. Girlfriend? Masayang gagad niya. Then that's great. Nasaan ang problema ron? Binuksan niya ang beer at uminom. Sabay silang lumaki ni Ivan. Lagi silang magkasama ng pinsan mula pagkabata hanggang high school. Dumalang lang ang pagkikita nila nang magkolehiyo sila. Magkaiba kasi sila ng eskwelahang pinasukan. Tell me about her, Ivan. Wika niya. Huli silang nagkita ng pinsan 6 na buwan na ang nakalilipas bago siya umalis sa Japan. Her name is Beauty. She's your schoolmate. Umangat ang sulok ng kanyang labi. What does she look like? Matipid na ngumiti si Ivan. She's the perfect girlfriend. Pretty, kind, sweet. Bumuntong hininga ito. I'm happy with her. You don't look happy. Putol niya sa sinasabi ng pinsan. Our relationship was good, but that was before Aryan came back. Napaawang ang mga labi ni Louie. Aryan? Kailan siya bumalik? Kababata ni na Louie at Ivan si Aryan. At childhood sweetheart ng pinsan niya ang babae. Naging magkasintahan ang dalawa noong high school sila. Naghiwalay lang ang mga ito nang umalis si Aryan para magkolehiyo sa ibang bansa. Last month, nagkita kami at nagkausap. Bumalik daw siya dahil sa akin. She said, she still loves me. Ipinatong niya ang lata ng beer sa center table at matiim na tiningnan ang pinsan. Mukhang malinaw na sa kanya kung ano ang problema nito. Huminga ng malalim si Ivan. Masaya naman ako sa relasyon namin ni Beauty. Pero nang magkita uli kami ni Aryan, na-realize ko na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Bahagyang napangiwi si Louie sa huling sinabi ni Ivan. Pero hindi naman siya nagtataka kung bakit nasabi iyon ng pinsan. Saksi siya sa relasyon nila ni Aryan noon. Sobrang mahal ni Ivan si Aryan na dumating pa sa puntong halos madepress ang pinsan niya nang magkalayo ang dalawa. Kaya naman nagulat din siya sa kaalamang may girlfriend ito ngayon. So, nakipag-break ka na sa girlfriend mo? Muling bumuntong hininga si Ivan.
That's the problem, Louie. Ayaw makipaghiwalay sa akin ni Beauty. Sinabi ko na sa kanya na hindi ko na siya mahal, pero hindi siya naniniwala sa akin. She insisted that I was just confused, na kailangan ko lang daw ng space. Pumalatak siya. Problema nga yan. Iyan ang mga problema sa mga babae. Kapag masyado kang mahal, hindi ka pakakawalan. Tulad ng kanyang ex-girlfriend. Matagal na niyang hiniwalayan, pero hanggang ngayon ay hinahabol-habol pa rin siya. Inabin mo ba sa kanya na may ibang babae kang mahal? No. She didn't give me the chance to tell that. At isa pa, ayoko rin naman lalo siyang masaktan. Dapat sinabi mo na lang. Pagkatapos ko siyang pagbigyan sa cool-off na sinabi niya, makikipaghiwalay na ako. Nagmadali ako kaya nasaktan si Beauty. Nagkamali ako roon. Sumandal si Ivan sa sofa. By that time siguro hindi na magiging ganun kasakit para sa kanya. Diretsong tumingin ito sa kanya. I need your help, Louie. Anong klaseng tulong? Napaisip bigla si Louie. Huwag mong sabihing ipapaakit mo sa akin ang soon-to-be ex-girlfriend mo para hindi ka mahirapang makipaghiwalay sa kanya. No, sagot ni Ivan. I just want you to look after her, to make sure she's okay. Kumunot ang kanyang noo. Why would I do that, Ivan? Ano ba yung Beauty na yan? Hindi kayang alagaan ang sarili niya? Nag-text sa akin ang kaibigan ni Beauty at sinabing may sakit siya. Sigurado akong dahil yun sa akin. Humugot siya ng hininga. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Bakit concerned ka pa rin sa kanya? Of course, kahit hindi ko na siya mahal, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Anito. Minahal ko rin naman si Beauty at may pinagsamahan kaming dalawa. Isa pa, girlfriend ko pa rin siya hanggang ngayon. Ayokong may mangyaring masama sa kanya ng dahil sa akin. Tumango-tango si Louie. Naiintindihan na kita, bro. Pero hindi ko naman yata kayang maging bodyguard ng soon-to-be ex mo. He was a busy person. Wala nga siyang nobya ngayon dahil nagiging pabigat lang sa kanya ang mga kaartehan ng mga nagiging girlfriend. Pagkatapos ngayon, magbabantay pa siya ng babae. Hindi mo naman siya kailangang bantayan. Just make sure she's always doing fine. At hindi naman iyon pang matagalan hanggang sa maghiwalay lang kami. Napabuntong hininga si Louie. All right. Ano ba yan? Nagsisimula pa lang ang kwento pero heartbroken na agad si Beauty dahil sa pakikipag-break ni Ivan. Malaki kaya ang maitutulong ng pinsan ni Ivan na si Louie kay Beauty? Abangan natin sa susunod na kabanata.